Is in you, Lord, is in you, is in you. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, is in you, is in you. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of my enemy. In the difficult hour, He will crush the devourer, and with the powers of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gives me the power to turn down the works of the enemy. The difficult hour, He will crush the devourer, and with the powers of darkness underneath my feet. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. I will rejoice. I will rejoice. I will rejoice, for I made my choice to rejoice in the Lord. I will rejoice. I will rejoice. I will rejoice, for I made my choice to rejoice in the Lord. Palakpakan natin ang Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Awitin natin ang awit na nagsasabing, puso ko'y iyong sinisigasan. Puso ko'y iyong sinisigasan. Ang buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo nang narating. Ang lahat ng aking ginagawa sa iyo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay hirap mo nang nararaman. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwing mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat,
God bless you, Sister. Malaya na kayo makaupo. Nadala ko. Muntik na kami pumunta. Ako pala, matutuloy pa lang. Pwede, ano ba, tatayo ba? Upo. Upo ka na. Upo ka. Parang ano. Sawa na ako sa tayo. Sabi ni, ano, ay, bago pala ako mag-window, manalangin muna tayo. Yes. Hindi ko si Nanay Ami na siyang praise the Lord, Lord Jesus. Salamat po sa paghatid kong tipo ng Panginoon na ihayag ng aming kapatid, Sister Lord, ang mga salitang Panginoon na nanggaling sa iyo. Paspasan mo po siya, Panginoon, kanyang bibig, Panginoon, na hindi siya magsasalita, kundi ikaw po. Maraming salamat sa gabing ito, Lord. Hallelujah. Salamat sa kabutihan mo, habag mo, Panginoon, sa aming mga buhay, na kahit pa kaunti, Panginoon kami, Lord. Nandito pa rin kami para ihayag yung mga magandang balita na nanggagaling sa iyo. Maraming pong salamat, Panginoon. Maraming pong salamat sa iyo, Panginoon, sa gabing ito. Ang lahat ng kapurihan ay tanging sa iyo ng Panginoon, sa matamis mong pangalan, Jesus ng Nazaret. Amen. Kapatid, salamat sa Panginoon na nakahabol. Praise God. Hindi naman talaga ako nagbabasa ng mga kapatid ng cellphone pagka umuwi ako kasi dire-diretso na ako nagkagayak. Ito bigla naman si Ate Dory, mga kapatid na dumating, sabi niya, nabasa daw ng anak niya na postpone daw yung gawain. Ay hindi ako nagbabasa, basta ako, o ano lang ako, basta mag-agayak lang. Ay hindi ako nakapagayak, hinanap, pinuntahan ko si Ate Ami, nagkasali siya naman siguro nung ano na kami. Tumukha mo kayo namin. Sarado na kayo. Oo, nakauwi na ako. Saka naman siguro siya dumaan doon sa hindi naman kami nagsalubong. Kasi hindi na siya nagtitinda, kaya hindi na kami nakakausap. Kaya sabi na Ate Dory, postpone. Sabi niya, ay wala. Sabi Ate Dory, ay hindi daw tuloy gawain, wala na si Pastor. Ha? Ano wala na si Pastor? Ano ba naman ito magbalita? Sabi ko, puntahan ko nga si Nanay Ami, sabi ko na postpone kasi baka hindi kasi nabiyan. Kaya nung umuwi na ako ng bahay, wala na, parang hindi ko na kasi wala lang postpone. Sabi ko, hanggang sa nabasa ko na kung sino gusto pumunta. Sabi nila, ba't ang kulit mo mama? Di ba postpone ng gawain? Ay hindi, oo nga postpone nga. Pero mayroon doon sa bahay ni Pastor eh. Praise God. Kaya salamat Mitcha talaga si Nanay Ami, Mitcha. Si Nanay Ami ang may sala. Praise God na May nawala kasi. nagpasalamat pala ako sa Panginoon dahil bagamat na-postpone. Pero hindi naman talagang ewan ko lang kasi pag sa gawain mga kapatid parang nahihila yung mga binti natin papunta sa gawain. Hindi natin kaya matiis na hindi matutuloy. Kaya kahit postpone, nandito tayo mga kapatid. Walang postpone. Walang postpone sa Panginoon. Na-postpone man yung pinagdadausan natin. Pero may bahay naman si Pastor. Salamat sa Panginoon. Thank you, Lord. At dako naman tayo sa ating itong ating sa Joshua mga kapatid na ating na nakapagbasa na kayo at ako'y nahuli. Dahil hindi ko na naabutan dahil kala ko nga postpone na eh. Praise God. Itong si sa 13, 14 mga kapatid yung nakaano sa akin mga kapatid. Praise God. Basahin natin mga kapatid ang 13, 14. 13, 14. Ha? 13, 14. Kaya pala parang 13, naulit, 14. parang naulit na yung 31 nung ano. 13, 14 kasi yung nabasa ko. 31 na confusing. Salamat na ni Lord Kinorik. 13, 14 talaga. Ibig sabihin kinatempal ka sa 12, hindi natin na-settle. Nung nakita ko kasi dun sa sa nakapost
13, tapos April 4. Yan. Bali, iba pala yung nabasa niyo. 12:30. Pwede kay Sister Geraldine yun eh. Yung ano niya yung ano. Hindi yung 11, 12. Okay, so. Wala na kayo, basta yung binasa ko. Sige, basahin naman namin mamaya kasi sayang naman yung sa Yung chapter. ano, yung dito po sa ano, sa 13, sa verse 1, sabi dito, si Diyos ngayon matanda at puspos ng mga taon. At sinabi ng Panginoon sa kanya, ikaw ay matanda at puspos ng mga taon. At may nalalagay pang totoong maraming lupain na aariin. Maraming mga lupain pang mga kapatid na aariin. Si Diyos po mga kapatid. Puspos siya ng mga, ibig sabihin, bagamat matanda na siya, na ginagampanan pa rin niya yung mga gampanin niya na iniatang ng Panginoon sa kanya. Kasi siya yung pumalit siya kay Moises. Bali, hindi naman ibig sabihin kung ano yung sinasabi ng Panginoon kay hindi yung sarili lang niya mga kapatid, yung ano ni Joshua dito mga kapatid, na sarili lang niyang yung kaisipan o ano, kundi ang ginagampanan niya yung kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa kanya. Yun po yung ginagawa niya. Kasi hindi naman tayo pwedeng gawa lang tayo ng gawa na walang ano ang Panginoon sa atin eh. Ibig sabihin, inaano natin sa Panginoon kung anong mga dapat nating gagawin. Hindi yung plano tayo ng plano na wala ang Diyos. Diba? Kasi kung mayroon tayong gagawin na hindi kasama ang Panginoon, hindi maganda ang patutunguhan mga kapatid. Kailangan laging kasama ang Panginoon. Ibig sabihin, isanggunin muna natin pa sa Panginoon. At ito yung mga sa 13 mga kapatid, ito po yung mga lupain na napapunta doon sa mga Israelita mga kapatid. Ito yung ipinamana ng Panginoon at si Moises po yung inan ng Panginoon nito. At yung mga pinamanahan dito mga yung mga Israelita mga kapatid. Israelita. Kasi sila po yung sumunod. Yung ibig sabihin, hindi ka naman bibigyan ng mana na mga, kasi sabi nga dito sa yung hindi ka bibigyan ng mana kung hindi ikaw ay sumunod sa Panginoon. Praise God. Kahit nga sa mga isang sa mga pamilya, kapag mayroong kang mayroong kakayahan o ari-arian ng mga magulang, siguro minsan yung mga magulang kung sino yung anak na masunurin, yun po yung bibigyan ng mana. Yung mga suwain, yung mga hindi sumusunod, parang ayaw nilang pamanakan. Kasi gusto nila yung masunurin talaga, hindi yung mga kasi siyempre yung mga hindi sumunod mga suwain, kung ano-ano lang ba mga nandun mga barkada, nandyan na yung mga lahat ng bisyo, yung inaano niya. Ayaw nang gano'n ng mga magulang na gano'n. Baka masayang kasi, di ba, yung kanilang pinaghirapan, ang gusto nila mapunta doon sa magandang kalalagyan mga kapatid. Yung mga marunong yung mag-manage na hindi nila masasayang yung pinagpaguran nila. Kaya ganun yung dito sa mga itong mga ng mga Israelite na kung ano yung tinutungtungan ng kanilang mga paa, yun ang ipamamana ng Panginoon sa kanila. Kaya kung tayo'y maging sumunod lang sa Panginoon, hindi tayo lilihis. Marami naman yung tungkol sa pagsunod. Hindi lang naman lahat yan mga kapatid sa
pa sa mga gawain mga kapatid, praise God, hindi dapat natin ipagpaliban yung pagsunod din sa Panginoon yan. Pagkamat minsan may gastusin tayo mga kapatid, pero huwag natin isipin yung mga gagastusin, bahala ng Diyos. Yes, God. And ako man mga kapatid, nung mga panahon na si Pastora Lida mga kapatid, nakakarating lang ako dati sa gawain kapag siyempre nililibre kami ni Pastora. Pero nung dito na, si Pastor na yung natuto ako mga kapatid. Hindi ka na nililibre. Hindi na ako nililibre ni Pastora kasi wala na siya. Kasi meron ka na. Hindi, wala na si Pastora. Kaya mo na kasi. Ay, ganun ba yun? Kaya na. Ibig sabihin makakapunta naman pala kahit hindi ilibre. Sino po? Ako? Kayo po. Ay, hindi naman siguro. Kaya na. Ewan ko lang. Wala pa sigurong Panginoon noon na siyempre, bago mo naghantay ako sa tamang panahon na kasi kailangan natin maghantay mga kapatid. Hindi naman ibig sabihin nagsimula ka sa wala, ibig sabihin magtatapos ka ng wala. Mamatay Ibig sabihin meron din ibibigay ang Panginoon, di ba mga kapatid? Meron din ibibigay ang Panginoon. Maghantay lang tayo mga kapatid. Hindi naman ibig sabihin ngayon ka lang nanalangin, minsan hindi pa naman kaagad tutugunin. May marami pang taon mga kapatid ang pagdadaanan natin. Kaya sumunod lang tayo sa Panginoon. Hindi lang ako ilang taon na ako nang 2001 ako na-baptize. Pero mahabang panahon din ako nagtiis mga kapatid. Yes, God. Kasi sabi nga, di ba, may salita na sa Biblia na ang magtiis hanggang wakas, yun po ang maliligtas. Kaya para makamta natin yung mga pangako ng Panginoon, yung ito nga, mga lupain, ibig sabihin itong mga lupain na ito mga kapatid, kasi yung mga Israelita mga kapatid, nagkaroon sila ng mga pamana ng lupain. Pero sa atin mga kapatid, sa ngayon, ang inaasahan na lang natin yung mana na hindi man natin makamtan yung lupain. Ako ayuda. Hindi yung ayuda mga kapatid. Praise God. Naku, lagi tayong zero dyan. Hindi ko na inaasahan yan mga kapatid. Praise God. Dahil ang mga binibigyan lang yan yung mga kakilala lang. Siguro, pagkaanak ka na ng Diyos, parang wala ka ng kakilala. Nilalayuan ka na nila mga kapatid. Kaya hindi naman ako doon nag-aabang mga kapatid sa mga ganun kasi sasama lang yung loob mo. Kaya mga kapatid, magpatuloy lang tayo. Minsan yung pagsunod, minsan sa mayroon din kung paano tayo maging totoo sa Panginoon. Tapos minsan yung mga lumalabas sa bibig natin, yun, pagsunod din sa Panginoon. Minsan pagka nagulat tayo, minsan Kristiyano. Pero kung totoo ka ng Kristiyano, hindi mo nagagawin yung, kasi minsan may narinig ako na nagsisimba, tapos yung pagka bigla siya nagulat, bigla siyang nagmumura. Hindi na dapat ganun mga kapatid, kasi Jesus name. kung mayroon kang espiritu ng Panginoon, ang espiritu ng Diyos, yun po yung magtuturo sa atin. Amen. Diba? Yung mga ganong bagay, ibig sabihin, hindi mo na dapat bibigkasin sa ating mga labi mga kapatid, kasi ang totoong espiritu ng Diyos, yun po yung ang lalabas sa ating mga bibig mga kapatid, yung hindi mga mahalay, yung mga makalangit na mga salita, yung mga papuri lang. Yung ibig sabihin yung mga hindi salitang kanto mga kapatid, praise God. Kaya yun po yung pagsunod din sa Panginoon. Tapos kung may mga katulad naman sa sa pagsunod sa gawain, pupunta sa katulad nung nakaraan, nagkaroon ng gawain, yun nga, di ba may bayad. Ibig sabihin, pinaghahandaan din natin yung mga kapatid. Praise God. Kaya nung kami ni Nanay Ami, nung hindi pa siya nagtitinda, meron kaming iniimpok, pero
pinutol na namin yung feeling ko na hindi na siya nagtinda, binigay na niya sa akin yung mana ko eh. May pumanan na pala. Buti nga doon. Yung mana ko na ibigay na dapat December pa yung mana na yun eh. Pero napaaga naging ano ngayon? Buwan? April? Naging April tuloy na punta sa April. Kaya medyo maliit. First quarter pala yung mana. Medyo maliit lang na mana kasi hindi umabot ang December. Pang ano sana yan, anniversary. Yes, kaya ako naman nagplano pero siguro hindi ano ng Panginoon na kasi si Nanay Ami nag-ano lang naman siya, naglibang-libang para hindi lang siya nainip mo o mabuhay. Pero ayaw na ng mga anak niya. Kaya yung trabaho niya, ako na ngayon ang Tagapagmana. ako na tagapagmana at sinakop ko na lahat. Kaya hindi ko na maintindihan kung anong ano ko doon. Kaya mga kapatid, patuloy lang tayo mga kapatid na sumunod sa Panginoon dahil yung pangako ng Diyos sa atin mga kapatid at hindi niya hayaan ng kanyang mga anak mga kapatid na yung mahirapan, di ba? Yung para kang kawawa. Minsan iniisip natin na ganun para tayong kawawa, parang lahat na ng ano natin na nauutangan natin tapos hindi na tayo, yung parang hindi naman dapat ganun na lahat ng nagpapautang ay susunggaban mo na. Paano yung pagbabayad? Napakahirap. Oo. Kaya kapag lahat ng nagpapautang sa iyo na aanahin mo yung tatanggapin mo. Ako mayroon doon sa may amin na na di ba nagkaroon siya ng tindahan ng kantin. Nagsirado siya kasi lahat ng malalaking pinautang siya. Wala ko na siya. Sabihin hindi naman kaya ng kita mo na hindi dapat gano'n. At bawal din po yun sa pero nangungutang din pa ako pastor. Kala ko. Hindi naman po ako hindi naman inaano ko rin kung kaya ko. Limit lang. Ang sabi ng Bible, pwede naman mangutang yung tubuhan, lalo na kung kapatiran. Pero hindi kapatiran niya, taga-ibang bansa yun eh. May tubo Kaya talaga. may tubo. Bombay. Bombay, taga-ibang bansa. Taga-ibang bansa. Ayos kayo. Napunta sa Pilipinas. Tapos English pa siya. Napapa-English pa Siyempre, rin ako. 5, 6. What? Sabi mo na. Kaya, praise God na mayroon din yung ang hindi talaga itong pinamanahan talaga. Ito yung mga libita mga kapatid. Hindi sila pinamanahan talaga nito ni Moises. Praise God. Ewan kung bakit hindi naman sila na bigyan ng mana. Andito sa 32. Sa 33 itong 13. Ang mana. Kasi meron silang mahalagang gampanin sa... Kasi, Nanay Paul, parang ganito lang yung concept mo. Pag pinamanahan mo, mawawala na sila sa labas na yung assignment nila, hindi na sila makapag-focus. Kaya hindi na sila pinamanahan. Kasi priesthood kasi yung mga yan. Yes. Sila yung mga nagsalita ng Panginoon. Yun lang trabaho nila. Tapos yung ibang tribo, sila yung magpapakain sa kanila. Kumikita sila. Actually, dito yung konsepto ng sa priesthood, sa pastoral, naririnig ko kasi sila itong nag-aaral ng online si pastor. Doon kinuha yung konsepto ng sa pastoral. Diba kung mapapansin niyo, kumbaga, ang task ng pastor kasi, ang Levites kasi priesthood ang assignment nila. So, nakafocus sila sa pulpit, Word of God. sa Word of God. So, technically speaking, parang pastor, sa pastor, di ba? Tapos, ang nagtatrabaho talaga, we're not just talking about trabaho na yung kumikita. Yung nagtatrabaho talaga, is yung mga tao
yung mga kapatiran. Ganun yung ano, naririnig ko kasi sila nun. Pwede rin siya somewhat ang tawag dito, ihambing sa church. Kasi si pastor, ang trabaho niya sa pulpit, so kailangan niya mag-focus doon. So, kahit hindi, yung term nila doon, ang magpapakain sa kanya, kasi tayo, ang part niya, pinapakain tayo sa word of the Lord. Ang part niya is, ang part ninyo is kayo ang magpapakain sa kanya. Kasi ang sabi ng salita ng Panginoon, kung ano yung inheritance ng Panginoon, kung ano yung para sa Diyos, yun ang mamanahin. Parang ganun. Actually, hindi siya parang ganun. Ganun yung konsepto. Ganun yung konsepto. Ganun yung konsepto. Kaya di ba, dalhin nyo ang lahat ng kain nyo sa pagkain. Sa panambahan para may pagkain. Malakay chapter 3 Verse 11. Sa 10 pala yung natin. Yan na. Kaya wala silang mana kasi nakafocus sila. Tsaka yung deep meaning nun, para hindi sila mawala dun sa assignment na binigay sa kanila ng Panginoon, which is Word of God. Yung pag-share ng Word of God. Hindi sila magbubungkal ng lupa. Kasi pag nagbungkal sila ng lupa, hindi na sila makakapag-share ng Word of God. Ganun niya. Ganun siya. Sabi dito sa sa 6, at lahat ng mga taga-lupain maburol mula sa Libino hanggang sa next 3 may basa dito sa makatuwid bagay lahat ng mga Sidoniyo sila'y aking itataboy mula sa harap ng mga anak ng Israel. Iyo lamang bahagihin sa Israel na pinakamana gaya ng inuutos ko sa iyo. Yan, yun lang sa mga mga kapatid ay ibig sabihin ng babahagihin. Ibig sabihin lang yung ipapartihin lang ito sa mga Israelita mga kapatid. 7, yung bahagihin sa lupain ito sa pinakamana sa siyam na lipi mga kapatid, sa kalahating lipi ni Manases. Yan, babahagihin ang siyam mga kapatid. Dahil ito lang yung magiging ibig sabihin bilang na ito mga kapatid. Kaya siyam lang mga kapatid Christian. Dito naman sa 12, at buong kaharian ni Og sa Basan na naghari sa Astaroth at sa Adre. Meron mga basahin mga kapatid. Adre na siyang naiwang labi sa Reptil sapagkat sinaktan ang mga ito ni Moises at itinaboy. Sinaktan ni Moises at itinaboy ng mga kapatid. Sabihin na itinataboy talaga ng tinataboy. Dahil si Moises po yung tinatama ng Panginoon nito kaya hindi niya nagawa mga kapatid na itinataboy itong mga kapatid. So, itong mga kaharian ni Og mga kapatid hindi nagiging sagabal at lang sila mga kapatid. At ito naman sa 13, ito po yung hindi itinaboy na nanatili mga kapatid. Sa 14 naman mga kapatid, ang libi lamang ni Libya at ang hindi niya binigyan ng mana. Yun nga yung hindi binigyan ng mana na sinabi niya. Dahil sila po yung sabi ni pastora na nagpo-focus sila sa baka marami na silang pera o marami na silang pag-aari. meron na silang kakayanan. Ganda niya ng 14. Yan yung
May pinaraan, mayroon din na sinasabi Wala dito silang na bahagi. pinaraan sa apoy. Pumasa lang talaga sa office. Yan, na pinaraan sa apoy, sabihin yung pinaraan sa apoy, ibig sabihin na ano yung na Actually, nare-research ko ang ibig sabihin. Actually, nare-research ko kung ano mas malalim na ibig sabihin. Kasi the sacrifices of the Lord God of Israel, no? By fire. The sacrifices of the Lord. Possible. Pinaka magandang Inheritance. Sa kanila napunta yung pinaka the best na Kaya ako yun. mana. Hindi man galing dun sa ano na katulad ng mga ibang types, ano eh? Ibang grupo. Try. Pero yung mismong, ayun, tribe. Pero yung mismong Diyos kasi yung pinaka-mana nila. Makikita natin yun sa 33. That's why, ngayon medyo naisip ko tuloy na kaya pala yung pastoral ministry, yun yung highest ministry sa harapan ng Panginoon, no? Ngayon ko siya naiintindihan actually. Kasi ang Panginoon ang nagpapakain sa kanila. Oo, ang Panginoon. Pinaraan sa apoy, yung apoy na yun, ang tinutukoy yun ng ating Panginoon. Kasi lahat ng mga ino-offer, Special tong ano, itong Levites. So, gusto niyo na rin maging Levites. Parang Pero alam niyo, ano, di ba, sa ano mo, sa New Testament, mababasa mo din na ano eh, na, eto rin eh, kumbaga, binakapan niya to eh, sa may part ng New Testament, na we are the chosen generation, the royal priesthood. So for me, it doesn't only apply sa pastor, specifically, pero we are the chosen generation eh, the royal priesthood. So, lahat tayo na naniniwala sa Panginoon is, alam mo yun, kasama sa priesthood na pinili ng Panginoon. Yes, right. Tama. Ganun siya. Sa 22 naman, si Balaaman na anak ni Beor na manghugula ay pinatay ng mga anak ni Israel ng tabak sa gitna ng nalabi sa kanilang nangapatay. Yan, siya yung napatay mga kapatid na napatay siya sa tabak. Yan, yung tabak na ano yan, itak, ayan, tabak na ano. Kaya, sabi naman ni Moises sa 24, at si Moises ay nagbigay sa libingan ng mga anak ni Gad ayon sa kanilang mga angkan. Yun po yung mga angkan po mga kapatid ay nagkakaroon po ng mana din mga kapatid. Yan yung angkan ni ang kanilang hangganan at Aser at alahat ng bayan Galaad at ang kalahati sa ng lupain ng mga anak ni Amon hanggang sa Aroer na nasa tapat ng Raba. Sa 32, ito ang mga manan na ibinahagi ni Moises sa mga kapatagan ng Moab sa Daporon ng Jordan sa Jericho na Dapor sila manay. Ngunit sa lipi ni Lipi ay walang ibinigay ni Moises na mana sa Panginoon. Ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, ay siyang kanilang mana. Ngayon, ito yung kanilang mga mana, mga kapatid. Gaya ng kanilang sinalita sa kanila. Yun po yung sa 33 mga kapatid na walang ibinigay dito ang mga Levi mga kapatid. Sa 14 mga kapatid, sa chapter 14, sabi dito, ito ang mga mana pa rin mga kapatid na sinangko ng mga anak ni Israel sa lupain ng Kanaan na ibinahagi sa kanila ni
Elisar na sacerdote, na si Joshua na anak ni Nun. Ito si Joshua mga kapatid ay anak ni Nun. At ang mga pangulo ng mga sangbahayan, ng mga magulang, ng mga lipi, ng anak ni Israel. Sa 3, sapagkat nabigyan na ni Moises ng mana ang 2 lipi at ang kalahating lipi sa Daboron ng Jordan, ngunit sa mga Levita ay wala siyang binigay naman sa kanila. Yan po mga kapatid na ito lang mga Israelita na mga kapatid na nagkaroon ng binigyan ng mana mga kapatid at hindi kasali dito ang mga Levita. Praise God. Sabi sa 9, at si Moises ay sumampa ng araw na yaon na nagsasabi, tunay na ang lupain na tinutungtungan ng iyong paa ay magiging isang mana sa iyo at iyong mga anak magpakailanman sapagkat sumunod kang lubos sa Panginoon kong Diyos. Ibig sabihin, ibinigay ito na yung tinutungtungan nila ng kanilang mga paa ay ibinigay yan sa mga Israelite kasi siya ay sumunod sa Panginoon. Kaya pag sumunod lang kayo sa Panginoon mga kapatid, talagang ang pagpapalat blessing ng Diyos ay makakamta natin mga kapatid. Yes, God. Huwag lang tayo manghinawa mga kapatid na gumawa ng naayon sa Panginoon. Huwag tayo sumuway sa Panginoon mga kapatid. Dahil ayaw ng Diyos na katulad yung sinasabi ng ang Diyos ay nagtataboy ng mga kapatid, tinataboy niya yung mga hindi niya kilala. Yan. Hindi, ibig sabihin gusto niyan, gusto ng mga tao ng kaligtasan. Ibig sabihin gusto nilang maligtas lang pero hindi naman sila sumusunod. Paano yan makakamta nila yung itong manang mga kapatid na ipinangako mga kapatid sa mga anak ng Panginoon. Walang ibang mana mga kapatid nung kapag tayo magpatuloy sa Panginoon, yung mana na inaantay natin, yung mana na sa piling ng Panginoon. Praise God. Hindi man natin makamtan yung mga kayamanan dito sa lupa mga kapatid. Mayroon naman ipinangako ang Diyos sa bawat mga anak niya. Pinakamagandang mana. Yun yung pinakamana talaga na yung makapiling natin ang Panginoon sa kanya doon sa harian niya mga kapatid. Yun po yung panghawakan natin na pangako ng Diyos sa bawat mga anak niya. Ibig sabihin, kasi parang din yung kasi sa yung paglilingkod natin sa Panginoon parang trabaho, trabaho din kasi yan yung paglilingkod sa Panginoon. Praise God. Tulad yan, kung hindi ka magpa-registered papunta doon sa gawain mga kapatid, hindi naman tayo makakapasok, di ba? Ibig sabihin, pagka ganun din sa Panginoon, wala kang attendance, hindi nakikita ang pangalan mo, paano ka maisusunod? Wala kang food. Oo, wala, benefit ka. Doon sa gawain mga kapatid, hindi ka mabibigyan ng pero meron din naman hindi umatid, pero yung food, kunin na lang daw nila. Di ba? Katabi siya, katabi natin. Hindi, kinuha nung taga sa kanila yata yun. Oo. Kasi binayaran nila siya. Kaya nga. Kaya ganun ang ating paglilingkod sa Panginoon. Gagampanan natin mga kapatid. Kasi kahit naman pagod ka, kahit inaantok ka o marami kang gagawin sa bahay, pero iwanan mo yan mga kapatid. Hindi yan ang gusto ng Panginoon na doon ka lang nakapokus mga kapatid. Oras ng gawain o may mga gawain mga kapatid, saka mo na lang balikan yung mga bagay na yan mga kapatid. At huwag tayo manghinayang mga kapatid sa mga yung gagastusin natin sa gawain mga kapatid. Ang Diyos ay hindi naman siya ibig sabihin na kawalan, di ba? Hindi siya pabayang Diyos mga kapatid. Ang Diyos ay
mapagbigay mga kapatid. Humingi lang tayo sa Kanya, tayo ibibigyan. Kumatok ka man mga kapatid, sabi sa Mateo yan, tayo pagbubuksan. Praise God. Marunong ba tayo kumatok? Praise God. Kaya kung sabi Sigaw ko, lang basta po. hindi ka, Doorbell. Social kung hindi na ako nag-doorbell, gagawin. Kaya ganun ang ating